Magandang araw mga mahal na manonood, kayo ay nasa channel na Crossmoto. Sa buong kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo, napakaraming iba't ibang disenyo ng motorsiklo ang nagawa. At sa mga ito, may ilan ding kakaibang halimbawa. Isa sa mga ito ay ang Honda EZ90 CUB o simpleng EZ-Siam. At alamin natin kung bakit ginawa ng pinakamalaking kumpanya ng motorsiklo sa mundo ang cross na scooter na ito at kung ano talaga ito. Magandang pananood! Itutuloy. Kap, isa ito sa mga pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng kumpanyang Honda noong 1952 sa pangalang ito sinimulan ang paggawa ng pantulong na makina para sa mga bisikleta. Pero ang pandaigdigang kasikatan ng pangalan ito ay dala ng paglabas ng scooterette noong 1958. Binago ng Honda ang pananaw ng mga tao sa pagmamaneho ng motorsiklo sa pagpapakilala ng Super Cub at ng kampanya sa pag-aanunsyo na makikilala mo ang pinakamabubuting tao sa Honda. Sa sumunod na kalahating siglo, mahigit sa 100 milyong cab ang naibenta. At ang pamilya nito ay lumawak na sa napakaraming iba't ibang modelo at bersyon na ang ilan dito ay halos hindi kilala ng karamihan. Honda is Ang EZ-Siam ay pinaikling tawag sa EZ-Siam na kilala rin sa ilang mga merkado bilang EZ-Siam na Zero, unang ipinakilala noong 1900 at 70 sa mga kulay ng kumpanya na puti, asul at pula. Ang matapang na disenyo ng touring na cross scooter ay tiyak na nakakuha ng pansin. Ang tagumpay ng 60 ay hindi kapani-paniwala. Si Soichiro Honda ang napahilig ang napakaraming tao sa mga maliliit na motorsiklong ito. Sa modelong ito, hinabol din ng kumpanya ng Honda ang katulad na layunin, pero mas binigyang diin nila ang kabataang henerasyon at ang off-road na tema. Ang EZ-Siam ay dinisenyo upang magbigay ng kakaibang karanasan sa pagmamaneho sa off-road para sa mga taong hindi pa nakakasakay ng motorsiklo noon upang gawing masaya ang pagsakay sa dalawang gulong para sa lahat. Sa yugto ng pagdevelop, nakatuon sila sa paggawa ng EZ-Siam na simple, user-friendly at madaling imaneho. May plano sila na ang scooter na ito ay magiging magandang dagdag sa mga motorhome at camper. Sa madaling salita, pwedeng gamitin ang EZ-Siam para sa pamamasyal at libangan sa bakuran, sa bukid o habang nagpipiknik. EZ-Siam CUB. Hindi ito isang motorsiklo para sa kalsada na ginagamit sa mga pampublikong daan, wala itong ilaw at busina. Gayunpaman, tulad ng makikita sa ilang mga video, madali lang para sa mga mahilig sa EZ-Siam na i-modify ang motorsiklong ito para magamit sa mga pampublikong kalsada. Ang EZ-Siam Napok ay nilagyan ng 2 stroke na isang silindrong makina na may kapasidad na 90 kubikong sentimetro. Ang makinang ito ay may pinakamataas na lakas na 7.8 horsepower sa 6,200 at 50 revolusyon kada minuto at may torque na siyam na Nm sa 5,500 revolusyon kada minuto. Dahil sa bigat na mga 82 kilo kapag handa ng gamitin, naging medyo mabilis ang EZ-Siam. Para sa ilang mga bansa tulad ng Italia, may inilabas na bersyon ng EZ-5 na may 50 kubikong motor. Dahil ipinoposisyon ng Honda ang aparatong ito bilang isang sasakyan para sa pampamilyang libangan at pahinga, kinakailangan gawing pinakamaligtas at pinakasimple gamitin ang motorsiklo. Ang ganap na nakatakip na kadena, makinis na mga hugis at proteksyon sa kamay ay pawang para sa kaligtasan. Ang pagpapatakbo ay ginawang pinakamadali. Sa EZ-Siam, kahit ang isang tao na walang karanasan sa motorsiklo ay kayang magmaneho nito. Para dito, una, tinanggal nila ang kickstarter. Ang motorsiklo ay pinapaandar gamit ang pindutan sa pamamagitan ng electric starter. Pangalawa, automatiko ang clutch. Pangatlo, automatiko rin ang transmission. Gumamit ito ng transmission na may nababagong gear ratio. Ibig sabihin ay belt-type variator. Gayunpaman, dahil mahaba ang swing arm at malaki ang travel nito, ang pagpapaandar na liurang gulong ay ginamitan ng kadena. Sa ilalim ng futuristic na plastic na katawan, merong bakal na tubular na frame. Dahil sa kakaibang katangian ng scooter, ang mga suspensyon nito ay may mas mahaba-habang travel kumpara sa mga klasikong scooter. Halimbawa, ang teleskopikong fork na may diameter na 27 mm ay may travel na 76 mm. Ang swing arm ng likurang gulong na may monoshock ay may travel na 100 mm. Ang mga gulong ay may sumusunod na sukat. Likuran, 130 sa 90 sa 10. Harapan, 100 sa 90 sa 12.
Kasabay nito, ang stock na gulong ay may medyo maayos na off-road na tread. Ang preno ng parehong gulong ay simple drum type. Ginawang kahawig ng sasakyan mula sa hinaharap ang plastik na katawan. Bukod sa itsura, functional din ang katawan. Sa harapang bahagi, may maliit na glove box kung saan pwedeng itago ang mga gamit at consumables o ilagay ang bote ng tubig. Sa totoo lang, dito mismo sa halip ng glove box na ito, pwedeng ikabit ang modulong may headlight. Kapag inangat mo ang upuan, magkakaroon ka ng access sa oil tank at air filter. Ang takip ng fuel tank ay nasa harap ng upuan. Ang fuel tank ay may kapasidad na 3.6 na 10 litro ng gasolina na sapat para sa iba't ibang klase ng aktibidad. Ang taas ng upuan ay hindi gaanong mataas. Ito ay 745 mm. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na may iba't ibang tangkad na magamit ang scooter. Sa Amerika, ang Easy Siam Napu ay ginagamit para sa paggalaw sa pit lane tuwing karera at hindi lang doon, ang Easy Siam Napu ay ginawa ng serye mula nung 1,900 at 1,1 hanggang 1,900 at 1,6 na taon. Ang makina ay nagkaroon ng ilang mga pagbabago, ngunit ang lahat ng pagkakaiba ng mga pagbabagong ito ay pangunahing nasa kulay ng plastik at upuan, pati na rin sa mga badge at mga marka. Ang mechanical na scooter ay nanatiling hindi nagbago. Isang napaka-interesanteng makina ang Bersong na naipinakilala noong 1,971. Sa simula, ang ideya na lagyan ng ski at track ang cross na scooter ay nagmula sa ilang estudyanteng Hapones. Napansin ng kumpanya ang imbensyong ito, kaya nagpasya silang palawakin ang paggamit ng kanilang scooter pati na rin sa panahon ng taglamig. Sa katunayan, ang karaniwang Easy 90 cab ang ginamit bilang base, pinalitan ang harapang gulong ng ski at sa halit na swing arm na may likurang gulong, nilagyan ito ng track drive. Ang set para sa winter activity ay maingat ding idinisenyo para sa kaligtasan. May anti-trauma na protective pad ang ski, pati na rin ang handle para madaling mahila ang ski mula sa nyebe. Ang track naman ay nilagyan ng rubber cover. Dahil sa matapang na disenyo at kawili-wiling konsepto, ang Easy Siam ay mabilis na naging isang kultong modelo. At hanggang ngayon, mayroong isang buong komunidad ng mga tadahanga ng cross scooter na ito. Halimbawa, 2 custom na paggawaan mula sa Italia ang nagsanib puwersa at sabay na gumawa ng makina na sa itsura ay sobrang kahawig. Ang totoo, ang ginamit na base ay mas malaki at mas makapangyarihang XADV. Medyo mahirap itong hanapin para bilhin, pati na rin ang mga orihinal na piyesa nito. Mataas din ang presyo ng makinang ito. Ang medyo orihinal at hindi sira na makina ay aabot ng mula $2,500 pataas. Ganyan mga kaibigan ang kwento ng isang napaka-interesante at kakaibang scooter mula sa kumpanyang ito. Sa puntong ito, nagtatapos na ang aking kwento. Kasama nyo, gaya ng dati, ang channel na Crossmota. Salamat sa inyong panonood at sa inyong aktibidad sa channel sa pamamagitan ng mga komento, pag-share at pag-subscribe. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel sa pinansyal na paraan gamit ang mga detalye na nakalagay sa deskripsyon. Hanggang sa muli nating pakikita.